siguro ay narinig nyo na or hindi nyo pa narinig yung pangalang Erica Eiffel. Ang nangyari po noong 2007, si Erica ay nakilala, naging sikat dahil nagpakasal siya sa Eiffel Tower. And legally, ang naging apelyido niya ay yung Eiffel na pangalan ng tower, claiming na nararamdaman niya yung power nitong tower na ito, yung love niya, kinilaim niya na ito na yung mahal na niya sa buhay. And then, isa po sa significant na ginawa ni Erica ay nagtayo siya ng online community kung saan tinitipon niya yung mga tao na mayroong romantic love sa mga bagay, sa mga inanimate things. Sabi po ng mga psychologist, ang tawag po pala sa ganitong disorder ay objectophilia or also called objectum sexuality. Ito po yung rare condition kung saan itong mga taong ito ay nakakaramdam ng romantic love sa mga inanimate objects like buildings, vehicles. Sa Japan, ang daming case na yan, nagpakasal sila sa mga manika, sa dolls, or trees. So mayroon silang pag-ibig sa mga inanimate objects. So itinuturing po ito sa psychology na mental disorder. Pero sa ating pong pag-aaralan, sa ating pagpapatuloy sa sulat sa mga taga-Hebreyo, makikita natin na hindi lamang po simpleng mental disorder ang problem ng sinusulatan ng author, kundi spiritual disorder. Dahil gusto nilang mahalin ang anino ng Panginoong Hesukristo kaysa sa realidad ang Panginoong Hesukristo. Natutok sa sila na paltan si Kristo ng mga bagay na lumipas na. At kagaya po ng lagi nating paalaala, ang pangunahing tema po ng author dito sa Hebreyo ay ang kataasan ng Panginoong Hesukristo sa lahat, sa langit, sa mga anghel, and particularly sa lumang tipan. Dahil po sa kanilang mga nararanasang suffering, persecution, paghihirap, ay natutokso po silang bumalik sa mga seremonya ng lumang tipan. Pero ang pinakamalalim po na problema nila dito, kagaya ng ating nakita, is not mere theological o pagpapalit ng teolohiya, kundi ang malalim na problema ng sinusulatan ng author ay ang kasalanan ng pagtalikod o ang apostasy. Natutokso silang mahumaling sa ibang mga bagay bilang paraan sa pagiging matuwid at katanggap-tanggap sa Diyos, maliban lamang sa sakripisyo ng Panginoong Hesukristo. Kaya kagaya ng aking reminder, bagamat wala tayong tukso dito na mag-alay ng mga kambing, ng mga toro, pero I believe ito po ay relevant sa atin pa rin ngayong mga mananampalataya. Tayo ngayon mananampalataya sa bagong tipan. Na tayo ay may tukso na pahalagahan ang mga iba't ibang mga bagay maliban sa Panginoong Hesukristo. At tayo pa rin po ay nasa bahagi na masasabi natin na pinaka-meat or pinakalaman ng sulat na ito. Doon po mula chapter 8, pinakita ko sa inyo yung mga chapter 5 hanggang 7. Ito ay patungkol sa priesthood ng Panginoong Hesukristo at nakita natin na ito ay in preparation doon sa pinaka-meat ng pinakalaman ng sulat kung saan ipinapakita ng author ang malaking pagkakaiba ng luma at bagong tipan. Nagbigay po yung author ng ilang mga dahilan dahil iba yung pagkapari ng Panginoong Hesukristo. Ito ay galing kay Melchizedek. Pinakita rin niya na iba yung tabernakulo kung saan siya ay pumasok. Sabi niya doon, hindi sa lumang tipan, hindi sa gawa ng tao, kundi mismong sa kalangitan naghandog siya sa Panginoon. At nakita rin natin, iba ang kalidad ng kanyang sakripisyo kumpara sa lumang tipan.
Tayo po ay natapos sa huling pangangaral natin sa Hebrews 9:23 to 28, kung saan nakita natin na si Kristo ay pumasok sa mismong langit upang mag-alay ng kanyang sakripisyo, upang ang maranasan natin ay hindi ang puot ng Diyos o ang impyerno, kundi ang lahat ng mga pagpapalang espiritual. Nakita natin na dinala ng Panginoong Hesukristo ang langit ngayon sa atin. Hindi natin kailangan maghintay ng future para lang maranasan natin ang langit, but in the works of Christ, ginawa niyang realidad, mararanasan natin ang langit ngayon. Kaya sinabi niya na ang mga ginagawa sa lumang tipan ay anino lamang ng langit. So hindi po yun pumapatungkol lamang doon sa future event na tayo ay pupunta sa langit, kundi yung langit na yun ay ang katuparan ng anino. At dito po sa ating binasa sa Hebrews 10, verses 1 to 10, pagkatapos ipakita po ng author na isang beses lamang ang paghahandog ni Kristo, hindi kagaya ng paghahandog sa lumang tipan na paulit-ulit nilang ginagawa. Ang kanyang paghahandog ay pagpapakita rin na natapos na ang lumang tipan. Di ba, we argue sa verse 26, He came in the end of the ages. Yun yung pagtatapos ng Jewish age at muli siyang babalik. Verse 28, ito yung covenantal judgment niya sa nation ng Israel. At dito po sa chapter 10, nagbigay pa po siya ng ilang mga karagdagang arguments upang ipakita ang malaking pagkakaiba ng luma at bagong tipan. Sabi po sa verse 1, yamang ang kautusan ay anino lamang ng mabubuting bagay na darating. Idinidiin po dito ng author na ang lumang tipan ay anino lamang ng mabubuting bagay na darating. Para maging specific tayo, doon sa chapter 9, nakita natin na ito yung mga heavenly blessings or ito yung bagong tipan. Yung mga bagay na darating, ito po yung bagong tipan, dala-dala yung mga pagpapala ng bagong tipan. At sa gayon, ang mga anino, ang lumang tipan, ay hindi talaga ito nagbibigay ng totoong paglilinis. Ritual lamang yung paglilinis na ipinagkakaloob ng lumang tipan. Hindi ito nagbibigay ng panloob na paglilinis. Ipinapakita po dito ng author na ang paulit-ulit nilang sakripisyo, pagsasakripisyo, ay nagpapakita lamang na wala itong ginagawang totoong paglilinis. At makikita natin, ang ginagawa pa nga ng mga sakripisyo na ito, instead na magbigay ng true sanctification, kundi ito ay nagpapaalaala sa kasalanan. Ito po ay isinalungat ng author sa pagdating at sa sakripisyo ng ating Panginoong Hesukristo. Kung yung lumang tipan ay walang binibigay na true sanctification, purification, ang binibigay lang niya ay ritual, external, and for the purification of the flesh. Mamaya, titingnan natin na mayroon ding purification of the flesh in the new covenant. Pero iba yung sense. Pero dito, sa verse 10, sabi doon, pagkatapos establish na walang ginagawang paglilinis ang lumang tipan, ang sabi ng author sa verse 10, at sa pamamagitan ng kalooban niya, tayo'y ginawang banal sa pamamagitan ng pag-aalay ng katawan ni Kristo, minsan magpakailanman. So in contrast doon sa external cleansing and sanctification in the Old Covenant, ang sinasabi po dito ng author, yung sa kalooban niya, sinunod ng Panginoong Hesukristo ang kalooban ng Ama, nakita natin sa previous sermon, in the context of a covenant, yung tinatawag natin na covenant of redemption. Nagkaroon ng tipanan ng Ama, ang Anak at ang Espiritu. At dahil natupad na ni Kristo ang lahat na hinihingi ng kabanalan ng Diyos, isa sa kanyang mga gantimpala o reward ng covenant of redemption na ito ay ang paglilinis at pagpapabanal
sa kanyang mga pinili. Bahagi ng reward nung tinupad ni Kristo ay yung paglilinis, totoong paglilinis. Dahil sa ating pakikiisa sa Panginoong Hesukristo, anumang kabanalan at katuwiran na nasa Kanya ay ibinilang sa atin. At itong katuwiran, kabanalan, hindi lamang po ito standing natin before God. Hindi lamang ito legal na katatayuan natin, kundi ito ay personal. Ang pagbibigay sa atin ng katuwiran is both imputation, legal, and impartation, personal. Hindi lang tayo ginawang matuwid legally, kundi binigyan tayo ng kakayanan na maging matuwid personally. Kaya sabi ng Ephesians 1 verse 4, even as He chose us in Him before the foundation of the world, covenant of redemption, that we should be holy and blameless before Him. Kasama sa pinagkasunduan ng tipan ng Trinidad ay yung totoong paglilinis sa mga pinili. Kaya ang pwede po nating makuhang mensahe, simpleng mensahe sa mga talatang ito, dahil sa mensanang paghahandog ni Jesucristo sa Ama bilang panagot, lagi nating i-emphasize yung panagot sa kabanalan ng Diyos, dahil sa mensanang paghahandog ni Jesucristo sa Ama, tumanggap ng tiyak at totoong paglilinis ang mga kasapi ng bagong tipan. Because of the once for all sacrifice of Jesus Christ to the Father, the members of the new covenant have received sure and true sanctification. Hindi kagaya sa lumang tipan na ritual and external, ang kasama sa purchase and redemption ng Panginoong Jesucristo ay totoong paglilinis, both legal and personal. Dalawang bagay po yung pwede nating makita sa mga talatang ito. Una po, ang kayang gawin at hindi kayang gawin ng kautusan. Gagamitin ko po interchangeably yung kautusan at covenant. Pwede po natin i-apply sa Ten Commandments. General po natin gagamitin. Pag binanggit ko po yung word na kautusan, it pertains sa Old Covenant and Ten Commandments. And then second point na pwede po nating makita dito, ang perpektong sakripisyo ng Panginoong Hesukristo. Una pong bagay na pwede po nating makita dito, ang kayang gawin at hindi kayang gawin ng kautusan. Malinaw po doon sa verse 1 ay pinapakita dito ng manunulat na ang lumang tipan ay anino lamang ng mga mabubuting bagay na darating. Hindi mabigat masyado sa atin yung verse 1 kasi tayo ay nasa bagong tipan na. Pero kung maririnig po yun ng isang Hudyo, kung ako ay isang Hudyo, at maririnig ko na ang lumang tipan ay anino lamang, sa isang Hudyo, ito ay isang insulto. Dahil ang mga sakripisyo, templo, mga personality sa lumang tipan, ito yung mga bagay na ipinagmamalaki ng mga Jewish people. Nasa kanila yung law, anak sila ni Abraham, nagmamalaki sila sa lumang tipan, pero insulting sa kanila yung sinasabi ng author. Itong mga bagay na pinagmamalaki ninyo, anino lamang ito at hindi ang realidad. Ito ay pinakita na ng author sa pagsasabi niya na ang sanktuaryo at sa disyerto ay anino lamang ng langit. Hebrews 8 verse 5. Kaya ang sabi ng author, dahil ang lumang tipan ay shadow lamang, anino lamang, ang sabi doon, kailanman, yung hindi kayang gawin, kailanman ay hindi nito mapapasakdal ang mga lumalapit sa pamamagitan ng gayong ding mga alay na laging inihahandog taon-taon. So malinaw doon yung point ng author na walang ginagawang cleansing, spiritual cleansing, yung mga sacrifices na ito. Ipinapakita dito na ang Levitical sacrificial system
ay walang kakayanang gawing sakdal ang mga worshiper, ang mga mananamba. Hindi po dito sinasabi na pinapawalang halaga natin ang mga kautusan ng lumang tipan, kundi ang ginagawa po dito ng author, ini-specify niya ano ba yung gamit ng lumang tipan. At ito po, gaya ng nakita na natin, ito ay para sa pang-nasyonal na paglilinis at hindi pangkaligtasan. Kaya nagkaroon po ng rhetorical question ang author, verse 2. Sapagkat kung di gayon, hindi ba sana itinigil ng ihandog ang mga iyon? Kung ang mga sumasamba na nilinis ng minsan, sana ay hindi na sila nagkaroon pa ng kamalayan sa kasalanan. So ang sinasabi po ng author, yung kawalang kakayanan ng lumang tipang sakripisyo na magbigay ng panloob na paglilinis, ang sabi ng author, kung ang mga ginagawang paghahandog ng mga pari sa lumang tipan ay nagbibigay ng totoong paglilinis, dapat ito ay itigil na nila. Dapat hindi ito paulit-ulit kung ito ay nagbibigay ng totoong paglilinis. Pero alam po natin na hindi po nila ito itinigil. Ito ay araw-araw nilang ginagawa, buwan-buwan, at taon-taon nilang ginagawa. Sa halip na ito po ay magbigay ng totoong paglilinis, ang sabi po ng author, ano po yung ginagawa nito? Verse 3. Ngunit sa pamagitan ng mga handog na ito, ay may pagpapaalaala ng mga kasalanan taon-taon. Tandaan po natin, before natin ipakita yung punto, tandaan po natin, hindi po dito pinapawalang halaga ng author yung lumang tipan. Tandaan po natin na ang mga kautusan, mga sakripisyo sa lumang tipan ay mabuti. Mabuting bagay, mga mabuting bagay po ito. Dahil anuman pong nangyari sa lumang tipang mga sakripisyo, mga tao, pangyayari, ito ay refleksyon ng kabanalan ng Diyos. Kaya po mabuti po ang lumang tipan. Pero ang hindi nito kayang gawin, hindi nito kayang magbigay ng totoong paglilinis. At hindi nito kayang alisin ang panunumbat ng kautusan dahil sa kasalanan. Dahil po sa kasalanan ng Israel, ang taong-taong sakripisyo, ang sabi ng author, walang paglilinis na ginagawa. Sa halip, ang ginagawa daw ng taong-taong paglilinis ng mga o yung sakripisyo ay paalaala ng kasalanan. Ang sinasabi po dito ng author sa kanyang sinusulatan, itong mga taong ito ay nagmamalaki sa kanilang kautusan. Akala nila ito yung magbibigay sa kanila ng katuwiran at paglilinis, pero kabaligtaran yung sinabi ng author. Ang layunin ng kautusan, in particular, at lumang tipan, ay upang ipakita ang kanilang kasalanan. Walang ibinibigay na totoong righteousness. Dahil sa kasalanan, kaaway nila ang kautusan. Romans 3:19-20, sabi ni Pablo sa mga nagmamalaking Hudyo, ngayon ay nalalaman natin na anumang sinasabi ng kautusan, iyon ay sinasabi ng mga nasa ilalim ng kautusan upang matahimik ang bawat bibig at ang buong sanlibutan ay mapasailalim ng hatol ng Diyos. Sapagkat sa pamagitan ng mga gawa ng kautusan ay walang tao na ituturing na matuwid na ganap sa paningin niya, sapagkat sa pamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan. Nakikita niyo yung insulto na ginagawa ng author doon sa mga nagmamalaki sa lumang tipan. May pride sila sa lumang tipan. Ito yung aming righteousness. Ito yung heritage namin kay Abraham. Mga anak kami ni Abraham. Pero ang sinasabi ng author, ang ginagawa pa nga ng lumang tipan, ng kautusan, ay ipaalaala ang kanilang mga kasalanan. Kaya ang pwede po nating maging point sa mga talatang ito, ang lumang tipan at ang kautusan ay nagtuturo sa ating pagiging makasalanan, sa ating pagiging walang kakayanan
At nagtuturo ito sa kabanalan ng Diyos na nagpapabigat ng ating kalagayan bilang mga makasalanan. Ito yung napag-aralan natin na symbol of death. The old covenant is a symbol of death na ano man ang mangyari, masasatisfy ang kabanalan ng Diyos. Either ito ay sa sariling kamatayan ng makasalanan o sa kamatayan ng isang banal. Pero sinasabi ng kautusan, ito ay paalaala ng kamatayan at kasalanan. Halimbawa po ay meron kayong bote ng gamot. At yung gamot na yon, meron kayong sakit, iniinom nyo yon. At dahil sa pag-inom nyo ng gamot na yon, naubos nyo yung gamot at gumaling kayo. So sa tuwing nakikita nyo yung bote na yon, nire-remind kayo, yan yung gamot na nagpagaling sa akin. Pero yung kabaligtaran, kapag naubos nyo yung gamot na yon, pero hindi naging effective, hindi kayo gumaling, kapag nakikita nyo yung bote ng gamot na yon, maaalala nyo, hindi ako gumaling sa gamot na yan. Ganun yung ginagawa ng lumang tipan. Wala siyang binibigay na cure. In fact, pinapabigat yung kalagayan ng mga makasalanan. Ang lumang tipan ay nagpapaalaala ng kamatayan na mararanasan ng lahat dahil sa kabanalan ng Diyos. Kaya kung may kinakausap ako dito na wala ka pa sa Panginoong Hesukristo, mayroong totoong death threat. At hindi ito galing sa isang mataas na tao, sa isang mataas na politician, yung death threat, sure death threat. Kung ikaw ay wala pa sa Panginoong Hesukristo, ang kautusan ay death threat ng Diyos sa iyo. Kagaya di ba yung knowledge of good and evil, yun ay death threat. Kapag kinain nila yun, mamamatay sila. At yun ay kautusan. Kaya ano nangyari kila Eva at Adan? Namatay sila in the sense na nagkaroon sila ng paghihiwalay sa Panginoon. Ganun po ang ginagawa ng kautusan. Kung ikaw ay wala pa kay Kristo, ang pangangaral na ito ay death threat, kamatayan. Subalit, ang Panginoong Hesukristo, siya yung nag-satisfy ng kabanalan ng Diyos. Siya yung both the testator and the sacrifice. At kung ikaw ay magkakaroon ng pananampalataya sa Kanya, ang katuwiran na nasa Panginoong Hesukristo ay ibibilang sa iyo. Kaya kung wala ka pa kay Kristo, pag-isipan mo ang kalagayan ng iyong kaluluwa. May tiyak na kamatayan, subalit mayroon pong tiyak din na buhay sa pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Sa atin naman pong mga mananampalataya na, dahil ang tipan ng biyaya ay itinayo ni Hesukristo sa pamamagitan ng kanyang perpektong handog, tandaan po natin, while yung New Covenant ay in-establish through the sacrifice of Christ, pero tayong mga nasa loob na ng tipan ng biyaya, ng bagong tipan, ang ating pong paglilingkod ay hindi na po sacrificial in nature. Hindi po natin kailangang isacrifice si Christ linggo-linggo upang tayo ay maging matuwid. Kaya tandaan po natin, ang mga ginagawa po nating pansariling kabanalan, ministries, hindi po ito sacrificial in nature na parang may something na, totoo naman na may ino-offer ka sa Panginoon, na as if na parang ikaw pa yung lugi pag ikaw ay nag-sacrifice. Kundi, ultimately speaking, lahat ng ginagawa nating sacrifices and service, ito po ay tugong pasasalamat sa pagliligtas ng Panginoong Hesukristo. Kaya pwede po nating makita dito yung pagmamalaki dahil sa ating mga ginagawang paglilingkod. Minsan iniisip natin na kailangan tayo ng Diyos para magpatuloy ang isang gawain. Yes, gumagamit ang Diyos ng mga pamamaraan, pero huwag mong i-claim na kailangan ka ng Diyos para magpatuloy ang isang ministry. Sa ating pagkakaloob,
May mga panahon na nagbubunga ito sa atin ng pagmamalaki na kung ako ay hindi nagbigay ng 8,000, hindi makapagbabayad ng kuryente and church. Tandaan natin na ito ay mga tugong pasasalamat, hindi para i-provide ang pangangailangan ng church, hindi para i-provide ang mga pangangailangan ng mga mangaral at pastor, primarily, yung mga service and giving natin, ultimately, ito ay tugong pasasalamat natin sa Panginoon. Ang lahat po na ginagawa natin para sa Diyos ay hindi po sakripisyo, kundi una po ito ay isang pribilehiyo. Na dati ikaw ay kaaway ng Diyos. Galit ang Diyos sa iyo, pero ngayon, gaano man ka-imperfect yung ministry and service mo and giving mo, gaano man ito mayroong mga bahid ng kasalanan, pero dahil ikaw ay anak na ng Diyos, tinatanggap ito. At sabi ng Biblia, itong mga imperfect offerings na ito ay mabangong samyo sa Panginoon. Gaano man ito ka-imperfect. Sabi ni Jerry Bridges, sa True Community, we tend to think we are being big-hearted if we decide to give. In actuality, we are not so much big-hearted as we are obedient. Christ commands us to go into all the world, and the only way most of us can do that is by participating in the ministries of those who physically go through financial support and prayer. So yung palang, in particular, yung pagkakaloob natin, ito pala ay hindi sacrifice o bayad sa mga ministry na ating natatanggap. Tayo pala ay mga co-laborer sa pagpapalawak ng kaharian ng Panginoon. At isa pa pong pwede nating kasalanan na makita dito, kagaya ng lumang tipan, ito ay mabuti. May mga panahon na mas pinapahalagahan natin ang mga kaloob, ang mga gifts, rather than the giver. Kagaya po ng lumang tipan, pinakita ko sa inyo, ito naman ay mabuti. Ito ay ekspresyon ng kabanalan ng Diyos. Subalit ang ginagawa ng mga mananampalatayang ito, itong mabubuting bagay na ito, instead na basahin nila ito sa liwanag ng Panginoong Hesukristo, ibinabangga nila ito sa Panginoong Hesukristo at mas pinapahalagahan nila itong mga anino na ito. Ganito rin po ang ginagawa natin kapag mas pinapahalagahan natin ang mga mabubuting bagay naman, at ito po ang mas nagiging priority natin kaysa kay Kristo. Kumbaga, madali po yung conviction kapag pinag-usapan ay sin, fornication, adultery. Malinaw na sinful yung mga bagay na ito. Pero kapag mabubuting bagay like work, family gatherings, mabubuting bagay yung mga yan, commanded yan ng Panginoon. At iba't ibang mga celebration, yun ay mga mabubuting bagay. Yun yung mahirap ibangga. Kasalanan, madaling wag piliin, pero ang greatest enemy, i-quote ko po si John Piper, sabi ni John Piper, the greatest adversary of God to God is not His enemies, but His gifts. And the most deadly appetites are for the simple pleasures of the earth. For when this replace an appetite for God Himself, the idolatry is scarcely recognizable and almost incurable. Ito po yung nangyari sa mga sinusulatan niya. Apostasy and idolatry ay iisa po. At bagamat wala po tayong tukso na bumalik sa lumang tipan, marami pong pagkakataon na mas pinapahalagahan po natin ang mga mabubuting bagay na ito, ibinabangga natin sa kalooban ng Panginoong Hesukristo. Kalooban ng Panginoong Hesukristo na magtrabaho tayo, pero hindi kalooban ng Panginoong Hesukristo na ipagpaliban po natin ang araw ng pagsamba. Ibinabangga natin yung mga mabubuting bagay naman sa mas mabuting bagay at pinakamabuting bagay kung saan mararanasan natin ang pagpapahinga sa presensya ng Diyos. Kaya
napaka-applicable po ng talatang ito sa atin. Maaaring mas pinapahalagahan natin yung mga shadow ng mercy instead doon sa persona ng kabanalan ng Diyos. Kaya ang pwede po nating challenge dito, lagi nating isipin na tayo lamang ay mga makasalanang kinahabagan ng Diyos. At ito po dapat ay magbunga sa atin ng pasasalamat at kagalakan sa ating paglilingkod sa Diyos. At makita po natin ang kasapatan ng Panginoong Hesukristo. Mas pahalagahan natin ang bagay na mas mahalaga para sa Panginoon. Mahalaga ang pagtatrabaho, mahalaga ang family gatherings, pero hindi dapat natin ito ibinabangga sa kalooban ng Panginoong Hesukristo. Ikalawang bagay po na pwede nating makita dito, ang perpektong sakripisyo ni Hesukristo. Pagkatapos sabihin po ng author na walang kakayanang magbigay ng totoong paglilinis, ang mga sakripisyo sa lumang tipan, ipinakita niya po yung malaking pagkakaiba ng sakripisyo ni Hesukristo. Verse 5, kaya't pagdating ni Kristo sa sanlibutan ay sinabi niya, hindi mo nais ang alay at handog, ngunit ipinaghanda mo ako ng isang katawan. Yung salita pong kaya't, therefore, ay nagpapakita ng malaking kaibahan ng sakripisyo ng ating Panginoong Hesukristo kumpara sa Levitical sacrifices. Yun yung sinasabi dito ng author, yung kaibahan ng lumang tipang sakripisyo na walang ginagawang paglilinis, pero yung pagdating ng Panginoong Hesukristo, ito ay mayroong totoong paglilinis. At yung pong salitang pagdating ni Kristo sa sanlibutan, ay pwede po itong katumbas ng si Hesukristo ay ipinanganak. Or pwede rin po na nung si Kristo ay nag-incarnate, nagkatawang tao, kumuha ng human flesh. Ang idinidiin po dito ng author ay ang totoong Diyos ay nagkatawang tao. Sabi doon, ngunit ipinaghanda mo ako ng isang katawan. So, maganda po yung text na yan, pinapatunayan po dyan ng author yung true humanity ng Panginoong Hesukristo. At ito pong mga citation ng author ay galing sa Psalm 40, kung saan si David yung nagsasalita. Familiar yung mga Hebreyo kay David, the great King David, pero ang ginawa po ng author, inilagay niya ito, it is as if sa bibig ng Panginoong Hesukristo. Na yung fulfillment ng mga sinabi ni David sa Psalm 40, yun ay ang Panginoong Hesukristo ang totoong nagsasalita. Ipinapakita dito ng author na hindi lamang po dapat natin basahin ang Psalm in its immediate context, but typologically. Lahat po ng mga Psalm points to Christ. At yun po yung ginagawa po dito ng author. Nabanggit ko po kanina na sila ay nagmamalaki sa lumang tipan, even dun sa mga figures in the Old Covenant. At isa po si David na pwede nilang ipagmalaki na he is the greatest King David. Pero ang sinasabi dito ng author, si King David ay shadow lamang ng Panginoong Hesukristo. Ang sabi ng author po, dumating o nagkatawang tao ang Panginoong Hesukristo upang sundin ang kalooban ng Ama. Verse 7. At hindi ko na po masyadong i-elaborate, na pag-aralan po natin, ito po ay alinsunod sa tipanan ng Trinidad, yung pong tinatawag na Covenant of Redemption. At bahagi ng susundin ng Panginoong Hesukristo, kasama po dito yung kusang paghahandog ng Panginoong Hesukristo ng kanyang sariling katawan. Verse 8, nang sabihin niya sa itaas na, hindi mo ibig at hindi mo rin kinalugdan ang alay at mga handog at mga buong handog na sinusunog at mga alay para sa kasalanan na inihahandog sa kautusan. Nabanggit po natin kanina na ang mga lumang tipang sakripisyo ay hindi nagbibigay ng totoong kapatawaran ng kasalanan at paglilinis,
Pero ang worst pa po na nangyayari, wala na ngang ginagawang paglilinis yung lumang tipan. Hindi sinasabi ng Panginoon na hindi niya kailangan yung mga burnt offerings, kundi ginagawa nila ito ng walang pananampalataya. Hindi sinasabi ng Diyos na masama yung burnt offerings, siya yung nag-utos noon, pero ginagawa ito ng lumang tipan ng mga tao sa lumang tipan ng walang pananampalataya. Bagamat mabuti ang mga sakripisyo na ito, kahit ang lumang tipan, ito daw dapat po ay ginagawa ng may pananampalataya at pagsunod. Kaya ito po yung contrast, hindi po ito contrast between good and evil, kundi hindi nila ito ginagawa ng may pagsunod at pananampalataya. Sabi ng 1 Samuel 15:22, at sinabi ni Samuel, ang Panginoon kaya ay may malaking kasiyahan sa mga handog na sinusunog at sa mga alay, gaya ng pagsunod sa tinig ng Panginoon. Tiyak ang pagsunod ay mas mabuti kaysa alay at ang pakinig kaysa taba ng mga tupang lalaki. So commanded po yung mga offerings, hindi po sinasabi ng Diyos na hindi mabuti yon, pero yung pagsunod nila doon ay walang pananampalataya at pagsunod. In contrast sa disobedience ng lumang tipan, si Jesucristo ay perpektong sumunod externally and internally sa kalooban ng Ama. Hebrews 12 verse 2, pagmasdan natin si Jesus na siyang nagtatag at nagpasakdal ng ating pananampalataya, na dahil sa kagalakang inilagay sa kanyang harapan, ay tiniis niya ang krus. Hindi inalintana ang kahiyan at siya'y umupo sa kanan ng trono ng Diyos. Yung motivation daw ni Christ para sundin niya ang lahat ng kautusan ay sabi doon, dahil sa kagalakan inilagay sa kanyang harapan. Motivated by joy yung suffering ng Panginoong Jesucristo. May kagalakang sinunod niya ang kalooban ng Ama, hindi yung napipilitan. Kusa niyang ibinigay ang kanyang buhay para maging alay, para maging panagot sa kabanalan ng Diyos. Sinunod ng Panginoong Jesucristo ang lahat ng kautusan ng Ama, maging hanggang kamatayan. Philippians 2 verse 8, at palibhas ay natagpuan sa anyo ng tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. At dahil sa sakripisyo na ito, sabi ng author sa verse 9, ginawa niyang lipas na ang lumang tipan. At ginawa niya ito, hindi lamang po bilang kaluluwa, bilang Diyos, kundi yung emphasis ng author, bilang totoong tao at totoong Diyos. Yun po yung point noon na nag-prepare siya ng katawan. Kaya sabi sa verse 10, at sa pamagitan ng kalooban niya ay tayo'y ginawang banal sa pamagitan ng pag-aalay, yung emphasis po, ng katawan ni Kristo, minsan magpakailanman. Ibig sabihin, inihandog ni Jesucristo ang kanyang buong pagkatao, both body and spirit, yun yung kanyang inihandog upang ang maging paglilinis sa atin ay buong pagkatao rin. Yun yung sinasabi dito, yung emphasis sa human body, human flesh. Dahil perpekto ang buong pagkatao ng Panginoong Jesucristo, ito ang naranasan at mararanasan natin sa kanyang muling pagbabalik, ang pagbibigay sa atin ng niluwalhating katawan. So both body and spirit ang iniligtas ng Panginoong Jesucristo. Kaya naniniwala po tayo na hindi agad dumiretso ang Panginoong Jesucristo sa langit. Nung siya ay 3 araw na namatay, nakalibing doon sa tomb, naniniwala tayo na hindi agad siya dumiretso sa langit to sacrifice, kundi napag-aralan natin, He conquered hell. He preached His victory doon sa hell. He fulfilled Genesis 3:15 na He will crush the serpent head. At ang audience nung krinas niya yung serpent head ay yung mga fallen angels and depraved persons. Yun yung kanyang audience.
Kahit yung kanyang katawan ay nasa libingan, yung kanyang kaluluwa ay hindi tumitigil mag-conquer. And in the third day, He resurrected as both body and soul. And He ascended in the heavens of heaven upang mag-sacrifice ng kanyang perfect sacrifice as God and man. With body, para mapagaling din ang ating mga kaluluwa at katawan. Kaya huwag po nating isipin na dahil ang lumang tipan ay physical in nature, ay contrast na ito sa pagiging spiritual ng bagong tipan. Hindi po yun yung ibig sabihin nito. Ang kadakilaan ng bagong tipan, ito ay paglilinis at pagliligtas ng buong pagkatao, flesh and spirit. Ito yung wala. For the purification of ritual lamang yung ginagawa sa lumang tipan, but in the new covenant, buong pagkatao ang inilinis ng Panginoong Hesukristo. Dahil ito ang kinuha ng Panginoong Hesukristo, buong pagkatao natin. Sabi ng isang church father, Gregory of Nazianzus, that which He has not assumed, He has not healed. Yung daw hindi niya kinuha, hindi niya ginamot. Ibig sabihin, para magamot yung buong pagkatao natin, kinuha ng Panginoong Hesukristo yung full and true humanity at yun yung nagsakripisyo sa Ama upang mapagaling ang buong pagkatao natin, hindi lang spiritual. Kaya wag po nating paghiwalayin ang physical at spiritual. Ang isa po nating specific sin to mortify, ang hindi paghahanda sa ating physical na katawan sa araw po ng pagsamba. Na parang, okay na mapuyat ako. Okay na kung ano yung gawin ko sa Sabado. Hindi po, ang preparation po sa pagsamba, kung ang sanctification ng Diyos, ng Panginoong Hesukristo, is both body and soul, sa pagsamba rin po, ang preparation natin is both body and soul. Nilinis ng Panginoon, hindi lamang po yung mga espiritu natin, kundi yung mga katawan natin. Kaya ang challenge po sa atin, dahil iniligtas at nilinis ng Panginoong Hesukristo ang ating buong pagkatao, ipakita naman po natin ang paglilinis na ito sa lahat ng parte at bahagi ng ating buong pagkatao. May dalawa pong pwede nating makita na sanctification, yung tinatawag na definite sanctification, o yung binigyan tayo ng kakayanan na maging malinis. Pero tandaan po natin, in my view, kapag ginagamit ng Biblia yung word na sanctification, it pertains to progressive sanctification. So hindi lang siya mere positional, kundi ito ay definitive, sure. Gaya ng binanggit ko kanina, yung sanctification na binigay ng Panginoong Hesukristo is both legal, standing before God. Legally, tinitingnan na tayong malinis ng Diyos. Pero hindi lamang po, personally, impartation of Christ's righteousness. Binigyan niya tayo ng kakayanan na maging banal. Dahil nilinis niya ang katawan at ang ating kaluluwa. Kaya po, hindi po natin pwedeng maging excuse na bata pa naman ako, single pa naman ako. Pero tandaan po natin, noong ang ating Panginoong Hesukristo ay nagkatawang tao, lahat po ng kanyang panahon ay mayroong paglilinis. Nung siya ay bata pa, nag-sanctify siya ng kanyang sarili. Nung siya ay naging adult, mas nakita doon yung sanctification. Ibig sabihin, lahat ng ages ay nilinis ng Panginoon. Ibig sabihin ko doon, mula day one, nung siya ay nagkaroon ng kaisipan, nangyayari na po doon yung sanctification. Ang pwede nating maging application dito, sa lahat ng bahagi ng ating buhay, anuman ang edad mo, gaano ka man kabatang Kristiyano, gaano man yung immaturity mo, mayroong totoong paglilinis. Dahil nung time na bata si Kristo, nilinis niya ang kanyang sarili para po sa ating kabanalan. Kaya ipakita po natin ang ating pagpapabanal, yung sanctification, hindi lamang po every Sunday.
ang una pong makakakita ng ating pong sanctification ay yung mga kasama natin sa bahay. Sila po yung magte-testify kung tayo ba ay may sanctification na ginagawa. Sanctification in your workplace. Nakikita ba ang glory ng Panginoong Jesucristo sa tuwing ikaw ay nagtatrabaho o nagko-conform ka doon sa mga white lies in your workplace? Sanctification in your friendships. Ang Panginoong Jesucristo, bagamat siya ay nakikisama sa mga makasalanan, pero alam natin yung pinakita ng tatlong gospel, siya ay nangangaral, nagiging matuwid, nangangaral ng ebanghelyo. So nakikita ba ang paglilinis ng Panginoong Jesucristo sa ating buong pagkatao? Hindi lamang po sa mga spiritual na bagay, kundi sa mga material na bagay na ginagawa natin, mga external na bagay na ginagawa natin, kagaya ng trabaho, pamilya, at sa ating mga kaibigan. Nawa, bilang mga mananampalataya, maipakita po natin bilang tugong pasasalamat ang paglilinis ng Panginoong Jesucristo, both legal and personal, at maging practical po ito sa ating mga mananampalataya. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, maraming salamat po sa paalaala ng inyo pong mga salita na ang kautusan o ang lumang tipan ay walang kakayanan para magbigay sa amin ng katuwiran. Sa halip, ang ginagawa po ng mga sakripisyo sa lumang tipan o ng kautusan ay paalaala ang aming mga kasalanan at kawalang kakayanan. At nagtuturo rin po ito na tumingin kami sa Panginoong Hesukristo bilang aming katuwiran at kabanalan. Kagaya po ng aming narinig, kagaya po ng sinabi mo sa iyong salita, nawa po ay makita nga po yung sanctification na pinurchase ng Panginoong Jesucristo na maging personal at maging practical po ito sa amin pong buong pagkatao, nasaan man po kami. Kayo lamang po ang mag-glorify sa pangangaral na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.